downtown, walking fast, faces fast and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you, and I'll miss you. And now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you tonight. When I think of you, wonder if you ever think of me. 'Cause everything's so wrong and I don't belong, living in your precious memory. 'Cause I need you, and I'll miss you. And now I wonder I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? Oh, 'cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you tonight. And I don't wanna let you know I drown in your memory. I don't wanna let this go. I don't. Making my way downtown, walking fast, faces fast and I'm homebound. Blankly ahead, just making my way through the crowd. And I still need you, I still miss you. And now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you. If I could fall into the sky, do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you. If I could just hold you tonight. A 1,000 Miles performed by Honey Joy Jaira, a model and a performer. Hello, good morning. Kamusta naman ang umaga mo? Good morning po. It's good po. Mukha. Akala ko, nasa ano tayo, Akala ko kuweba. nasa alapaap siya. Habang nagsasalita. In fairness, tignan mo naman yung script. Parang siya lang yung maputi sa ating tatlo. Ay, oo mo. Oo, di ba nakakatuwa naman. Si Honey ay isang model and performer. Kailan ka pa nag-start na mag-perform? Singing po. Yes. I started performing po at the age of 6 po. 6 years old, anong unang kantang na-memorize mo? Blank Space po by Taylor Swift. Ay, ba't hindi yun yung kinanta mo? Kaloka ka. Maganda sana pag yun, no? Blank Space. As in, walang lyrics yun eh. Blanco. Hindi. Ito ba yung may K?
cake, tapos ginanon. Ha? Tama ba? Oh, yan. Paano yun? Yung ginanon yung cake, tapos may blood na Ay, oh my gosh, that's gory, ha? Wow, that's gory. Ang arte. Pero at the same time, nagmo-model ka din. Kailan ka nag-start mag-model? This month lang po, September. Ay, ngayon lang. Yes. Bago-bago lang. Paano ka napunta from performing or singing to modeling? Parang it was a dream po kasi before. That's why I decided po to parang grab the opportunity po. Yes sa po. bagay. Bakit hindi mo gawin yun habang nagmo-model kumakanta? If I could... Fall. Just, Hindi ka ba parang nabigla? Kasi biglang Oo. nag-shift yung ano mo, biglang Nagbago, oo. nadagdagan or nagbago na from, ayun nga, naging singer ka, sing-sing ka lang, ngayon rumarampa ka. yes. Hindi naman po kasi nung bata po ako, I used to watch runway shows po. Tapos parang ginagaya ko po talaga Sa sila. fashion channel Yes yan. po. Pero how Totoo. old are you na ba? I'm 17 years old po. Oh, you're so young! Wow! Oo. Oo. Mas matanda na lang ako sa 3 years. Wow! So, 3 years plus? Oh, 17 plus 3. Oh, 21? Do the math. So, pareho lang pala 17. tayo. Almost, no? Almost, Magka-wavelength. Magka-wavelength. Diba, nakakatuwa naman. Nasali ka na rin ba sa mga singing competitions? Yes po. Saan? Saan? Actually, hindi po siya competition. Parang recital po. Pero it's like a competition po as well. Kasi parang may, awardings. Oh, nag-vocal lesson. Tama ba? Vocal lessons ka ba? Yeah. Yes Voice po, lesson. before po. Oh. Now, nagagamay mo naman na. Kinda po. Kasi I stopped po nung pandemic po. Ah, syempre, lahat naman tumigil nung pandemic talaga. Kaya dapat nag-vocalize ka na lang mag-isa sa bahay mo. Mi. Hu, hu, hu. Gumanon ka sana sa loob ng bahay. Ano yung mga genre mo talagang kinakanta? Yung mga soft songs po. Like Soft. Taylor Swift. Sino pa? Pero sa ano, Siya ba ang OPM? favorite mo Oo, siya talaga? pa. Sa Si Taylor, oo. Yes si po, Taylor. ever since I was a kid po. Ako si Taylor Lautner. Kilala mo yun? Oo. Yung... No, sabi niya. No, you don't watch Oo, ano. Taylor oo, Lautner diba? sa- Si Twilight. Oo, tama yung ba? kalaban ni Edward Si Jacob. Cullen. Oo, si Jacob. Yun, si Oo. Taylor Lautner. Hindi yun kumakanta, nalaos na nga eh. Hindi, pero... Tapos sa until- Tagalog. Ben and Ben po. Literal na yung mga pang chill lang na vibes na kanta. Yes Sampulan po. mo nga kami ng favorite mong Ben and Ben na song. Oh, may alam ka ba? Wala po. Well, pero I mean, gusto- gusto mo silang pinapakinggan. Yes po. Ay, pero wala ka masyadong kinakanta mga kanta nila. Wala po. Ano ba yung mga kanta ni Ben and Ben? Yung... She leaves. Ano ba yung kumanta nung uso ngayon sa TikTok? Na Yung ano? Na. Hindi ba yun? Ewan ko sa'yo, oo, Miss Angelica, pero hindi talaga tayo magkaugnayan pagdating sa mga kanta. Pero hindi ka pa nakakarinig ng mga classics. Not yet pa po. Ay, dapat Kasi you yung- have to widen Oo. your knowledge when it comes to music so that you'll know which really genre are you into and into you too. Hindi, kasi yung voice mo, ano siya, Moira. Di ba? Ay, hindi. Slow Oo. and malumanay. Yeah. Tama? Moira Oo. at saka sino yung naka-duet ni Regine Velasquez dati? Nina? Yung sikat? Nina? Hindi, si Mandy Moore. Mandy Oo. Moore. Alam mo yun? Kilala mo si Mandy Moore? Yan, di ba? Siguro pinapakilala ko siya ngayon. Ano yan? Mandy Moore, meet honey. Honey. A Walk to No, Remember. Yung, Ano yung isang kanta niya doon? Hindi, yung I'll always remember. tama ba? But he doesn't remember me. Ay, mali yun. Oh, hindi. Only Ay. hope. Ay. Tama, only You're hope. my only hope. Hope. Yung gan ba yan? Mali din. Yun pala yun. So I lay my head and pray. Yan. Subukan mo pakinggan si Mandy. Oo, feeling ko ano yun. Oo. Yan siya, oh. Was there that I realized
Diba? Kasi malay natin, iba pala yung genre na para sa'yo, sa Diba? inaawit mo ngayon, at kaya mo pa palang ibang genre. Oo, parang feeling ko naman eh. Anong mga nakikita mo sa future mo bilang isang performer? A bright future po. Di ba? Sabi ko nga, alangan namang dark. Right! Ang dami pa namang ilaw. Di ba? Saan kanila pwede nga mapakinggan or saan nila pwede nga makita ang pagpa-perform mo? May mga social media accounts ka ba? Yes po. I have an Instagram account po. I'm usually more active there po. Yes. Ano yun? Ano yun? Honey po. Honey. Yes po, Honey Joy Jera po. Yan Yung name mismo. po. Yes po, yun po Mismo mismo. pangalan mo. Yan na yung nandun sa Instagram mo. Yes So po. may mga cover songs ka din ba doon? Wala pa po, pero planning to pa po. Syempre nagkakastart yeah, pa rin ulit Yes ngayon po. na taon na ito. Where hopefully, magtuloy-tuloy at saka magawa mo na siya. Yes Actually, po. pag umaatras ako, Miss Bea, hindi kita nakikita dahil ang taas ng ilong niya. Diba? Ang taas, nakakatuwa. May lahi ka ba? Wala po. Diba? Ako may lahi ako, Pilipino. Pure. Yes Purong po. Pilipina Purong. ito. Yes. Saan po. galing? From Bontoc Mountain Province po. Dapat ito, sumasali ka sa mga Ano? Miss Teen Baguio, Miss Teen Baguio. mga pageant, o sumali ka na ba? Or Miss Baguio? Not yet pa po. May plano. Yes po, plano ko po. Oh, sabi na eh. Tapos Hindi ang pwedeng- talent niya, singing. Singing. While modeling. Or yung habang nagpo-post-post siyang ganyan. Nagsising siya? Kumakanta siya. Baka may nais kang batiin, honey. Yung family ko po, kasi they're my number one supportive. Sino pa? Mga Friends. friends. And also my friends po. And everyone po nakikilala ko po. Hello na lang sa inyo. Hindi niya na kayang I won't isa-isahin. mention you all. Sabi niyang gano'n. Bon. Mamaya mapapakinggan ulit natin si Honey Joy Jaira sa isa pang awiting kilalang kilala na rin ng mundo. Oo. Ito ba Oo. naman yung kapag may tatawag, ito sasagot Oo, mo? eto madalas kapag may tumatawag sa telepono, eto yung sagot mo. Oo, hindi pwedeng hindi mo alam. Anyong hasyo. Diba? Mga ka-MB, umpisa pa lang yan ang alive na Thursday natin dito sa Morning Balitaktakan. Ngayon na may kulay ng nakaraan na dapat nating balik-balikan. Anong kwento kaya ang hatid ng ating core memory of the day? Ano ito? What do you call this one? Ano to? Oh, rubber band! No, it's Ay, hindi! not! Oh my gosh, rainbow loom bands! I saw this one time. I played that one time. Napiplay ba siya? Hindi. Ginagawa mo siya talaga. Oh, diba? Yung parang ganun. Marunong ka? Yung dito sa wrist, Wrist. tapos Meron din dito anklet, sa necklace. yuintas, Ay. kung ano-anong pwede mong gawin dyan. Tapos mura siya noon. Actually, Oo. yeah, meron po Mura siya ang noon. loom bands. Lahat po, mula Or 15. mayaman lang talaga kami, kaya afford ko. Just Hindi, pero Eme mura lang, po. eme Kasi lang. mas mahal siguro, I think, yung may kasama na siyang kit. kit. Yeah, Yung may kit kit, na tapos siya. may tatlo po siyang dot. Oo, yung Yeah. kasi ang gawa ko dyan dati talaga, daliri lang. Ah. Oo. Pero ngayon hindi na ako marunong maglumban. At saka parang hindi na ako Nakalimutan. nakakakita. Wala na. Dati Wala kasi arts na. and crafty talaga ang mga bata. Oo. Oo, talagang kung ano-anong ginagawa nila. Pero I remember a lot of memories that is behind that photo. Like what? Yung Oh. yaman namin noon. Na ngayon wala na. Wala na. Diyos. Nawala siya? Hindi, Eme. Hindi, Hindi, pero masaya. Ikaw ba? Ang naalala ko noon dyan, tuwing meron nagsusot ako na ganyan sa wrist, Oo. laging namumula yung akin. Kasi na, Allergic ka! hindi, di ba minsan nag-aano siya, nagkikis, Mahigpit masyado. Mahigpit Mahigpit ba masyado o kabaliktaran? itatapon ko tong mic. Hindi po. Ano? Hindi, pero di ba meron yung iba talaga mamumula siya even sa neck? Kasi nga, hindi ka allergic ka doon sa Ah. material niya, kaya ka namumula. Siguro. Lalo't plastic yan. Ayaw ko. Kaya din pala ako na... Ay, Bakit? allergic pala ako sa plastic. Why? Kasi may minsan, may kaibigan akong lumapit sa akin. Halos hindi ako makahinga. Oo, parang merong May bumara. pumasok. Oo, bumara. Napapagod. Allergic ako sa plastic. Plus, rubber is a goma. Ay, rubber pala. Ay, Oo, sorry, goma pala. Iba Pasensya na, napupunta pasensya na. na ano tayo Akala dito. ko ganun yun. Oo, pero masaya po yun. Sana meron pa
akong makitang ganon, mas lalo na sa labas ng school. Binibenta nga yan nun eh. Oo. Gawa na binibenta noon. Yes, Oh. yes. Meron Merong pang- iba din, mga magka-classmate niya, Oh. yung may isang pinakamagaling mag-color combination, ganyan. Yeah. Tapos binibili na sa kanya. Tapos meron kasing Oo. iba, lalagyan na nila ng charm. Hindi Yeah, ngayon alam. yeah. Made to order. Oo, made to order. Yan yung mga pang-ano namin noon, pang-sagip gutom. Yan. Kasi, Ay, syempre, kumikita ka din dati. kikita dahil ka dyan. doon. Oo, ang galing ko noong gumawa. Syempre, Naglalagay din ako ng charm dati. Anong- Minsan si Charmander, minsan si Pikachu, minsan si Bulbasaur. Pikachu lang, sorry yung alam ko. But the other character, I don't, sorry. Okay. Okay. So, mga ka-MB, ngayon mayroon na naman tayong naalala dahil sa isang litrato. Pero eto, mga balitang dapat na nating maalala sa mga susunod na panahon. Ang mga nakalapa na balita ng RNG News. Kung saan, di ba, nasangkot nga itong kumpanya ng mga diskaya. Pero sinong mag-aakala na ang Baguio Tennis Court po ay sila rin po ang kumontrata. At sa 110 million po na halaga po nung project na yon, ay substandard daw kasi nagbakbak na yung mga sahig ng tennis court. Ganon. Diba? Pero magandang sports din yan. Oo. Nung una akong nagtennis, yung bola lumipad talaga. Akala ko mabigat siya, hindi pala. And I thought, ano siya, game siya ng, sport siya ng mayayaman. Mayayaman. Totoo Diba? din, no? Kapantay niya dyan ang golf. Oo, diba? O, ano pa? At hindi lang po yan dahil ang ilang mga residente po sa Baguio City dinadaing po ngayon ang biglaang pagtaas ng singil sa bill ng kanilang water. Ay, water bill! O, Water. diba may mga ibang lugar dito na medyo hindi na... Yun na nga eh. Oo, napupuntahan ng mga... Hindi na nga nasusuplayan ng Oo. enough water, pero ang taas pa Pero rin ng nataas. singil pa rin sa kanila. At hindi lang po yan. Dahil pahirapan pa rin naman ngayon ang pag-rescue and paglilinis sa mga kalsada dito sa rehiyon ng Cordillera dahil sa mga nagdaang bagyong Nando. Dahil tapos ngayon meron pang bago na naman ngayon. Oo, kung saan nasa Oo. signal number 1 na po ang Benguet. Tama. At pag signal number 1 po ang Benguet, automatic po ang mga kindergarten ay wala na pong pasok. Actually, maraming signal number 1. Kasama na dyan ang Pangasinan, La Union. Zambales, La Union, Ilocos Sur, mga ganun, no? At inaasahan nga rin na itong bagyo kapag naka-landfall na siya, medyo hihina lang siya. So ngayon, tropical typhoon siya na category. Pero kapag naka-land na siya sa kalupaan ng Pilipinas, magiging severe tropical storm na lang siya. Pero kapag nakaalis ulit siya, dun ulit siya magiging typhoon. Totoo po, bukas, expect na po natin na may panakanakang pag-uulan sa Southern Luzon tsaka sa Eastern Visayas kasi magla-landfall na po bukas sa probinsya po ng Bicol ang bagyong Opong. At sa Saturday po, lalabas naman na po ito sa Philippine Area of Responsibility. At sana nga humina siya ng humina. Oo. Nako mga ka-MB, hindi lang yan yung mga dapat nating antabayanan dahil mamaya naman, nako, alam mo bang kapag kinikiliti mo pala ang sarili mo na hindi ka nakikiliti, may tawag doon. Baliw. Paano? Hindi ka nakikiliti. Subukan mong kilitiin yung sarili mo. Ako minsan ginagano ko. Mamaya yan sa magbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Chase your beauty or passion. Have your hair chased, style that makes a statement. Located at the Outlet 1 Assumption Road, Baguio City. You may contact us via 0917-188-6877. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now!
healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw, baka ma-stroke like bike, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it, isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Sugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng mapitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more, eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan sa healthy Pilipinas. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976. Ang iniwan nitong pinsala ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong kemikal na ginagamit sa pagmimina na makakapagpabuti sa buhay ng dating tennis court ng Baguio Athletic Bowl ng El Nino na nararanasan sa sakyan dito sa Bangin nang matumba ang poste ang posibleng pagbuho ng bundok. mula sa News Center ng RNG Luzon. Ito ang Luzon Headlines. September 25, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Hindi lang flood control projects ang kinontrata ng mga kumpanya ng mga diskaya dahil pati ang palpak na 110 milyong pisong Baguio Tennis Court, sila rin ang gumawa. Narito ang report. Bagamat kabubukas pa lang noong ika-30 ng Mayo ang bagong tayong tennis court at parking building sa Baguio Athletic Bowl, nagbabakbak at nagkabutas-butas na ang ilang sahig ng tennis court. Kaya naman ang tennis player na si Alias June, minabuti mo ng huwag maglaro. Nakikita mo naman. Siguro part lang ng hindi naman perfect yung... Siyempre may kailangan bago. Ang nasabing gusali, sinimulang ipinatayo noong ika-6 ng Oktubre taong 2022 at nagkakahalaga ito ng 110 milyong piso. At ang kontraktor, ang St. Gerard Construction na pagmamay-ari ng mga diskaya na nasangkot ngayon sa mga maanumalyang flood control projects. Dahil dito, kwenesyon ng ilan ang pagiging special advisor ni Mayor Benjamin Magalong sa ICI. Agad naman nagpaliwanag dito ang alkalde. Sa kanyang post sa social media nitong ika-20 ng Setyembre, sa kanyang Facebook page, kinumpirma niya na na-award nga ang nasabing proyekto sa St. Gerard Construction pero maayos at transparent daw ang pagkaka-award ng proyekto. Dagdag pa ng alkalde, kwalipikadong lumahok sa pagbid ng kumpanya ng mga diskaya at ang Bids and Awards Committee ay sumunod sa lahat ng legal na paraan. Pero nung ginagawa na ang proyekto, lumagpas sa target date of completion ang kumpanya. Maliban dito, umabot din sa 4.9 million pesos ang liquidated damage costs ng St. Gerard Construction sa proyekto.
Noong May 9, lumabas sa assessment ng City Building and Architecture Office na 7.8% pa ng proyekto ang hindi nagagawa ng kontraktor at inutusan silang gawin ito sa loob ng 15 araw. Bagamat tapos na ang mga ito, mayroon pa raw dapat kailangang ayusin sa proyekto. Ayon sa site architect ng bagong kumpanyang mag-aayos sa ilang sira sa nasabing proyekto, marami pa raw silang kailangang ayusin. Bali yung slope niya, ma'am, yun po yung aayusin. Para yung lahat ng tubig hindi siya magpapan. Kita naman po siguro, ma'am, yung naging resulta ng una. So, ayusin po namin para yung mga issue na matugunan. Na palpak naman po, pero yun nga. Pero kailangan pa rin po talagang ibigay yung dapat quality. Sa ngayon, nasa 94% ng tapos ang proyekto at nakatakdang matapos ang mga pagsasaayos ngayong taon. Sinabi naman ng site architect ng proyekto na pansamantala munang isasara ang gusali sa publiko para masimulan ang agarang pagsasaayos sa ilang sira. Angel Arquero, RNG News. Sa sumbungan ng mamamayan, idinadaing ngayon ng ilang mga consumer ng Baguio Water District ang biglaang pagtaas ng singil. Narito ang report. Hindi maiwasang mag-init ang ulo ng 31 anyos na si Lucky. Sa halos 25 taon kasi nilang pagnenegosyo ng water refilling station, umabot lang daw ng 10 hanggang 15,000 piso ang kanilang bill. Pero nang dumating ang kanilang billing para sa buwan ng Agosto, umabot ang kanilang bayarin sa higit 28,000 piso. Yung bagong rates ng Bawadi, sobrang para sa amin hindi makatarungan, lalo sa mga business operators. Yung isang kasama namin na car wash operator, ganun din. Ito, water refilling, hindi na kayang i-sustain yung business. Basic necessity yon, lahat ng water refilling, lahat ng consumers, lahat kailangan ng tubig . Tapos sa amin naman, hindi siya fair kasi hindi na kami kikita. Ipinagtataka rin niya kung bakit ganito kataas ang kanilang bill, gayong hindi naman tuloy-tuloy ang kanilang supply ng tubig. Ang nangyayari pa niyan, mahina hanggang sa wala ng supply. Yun yung nangyayari. Tuesday, Thursday, and Saturday. Mahina hanggang sa wala ng supply. Yun yung problema. Hindi ako makatulog. Hindi kami makatulog ng maayos. Kasi syempre iniisip mo yung bill mo. 18th of the month papasok na siya. 15 days lang to prepare the 28,000. Hindi kaya. Unrealistic. Unreasonable. Ilang beses niya na rin itong idinulog sa tanggapan ng Baguio Water District pero hindi pa raw siya pinapansin. Kaya naman napilitan siyang i-post sa kanyang Facebook account ang kanyang problema at dito marami rin ang nagkomento na pareho sila ng kinakaharap na problema. Nagpatulong na rin daw siya sa barangay pero ang naging tugon sa kanya, Nay, ko na sa ma'am, sa barangay. Pero puntahan niyo sa Bawadi, dali niyo yung bill niyo doon. Sasabihin nila na. Sinusubukan naman ng news team na kunan ng pahayag ang Baguio Water District pero hindi pa ito sumasagot sa aming mensahe. Angel Arquero, RNG News. Sa patuloy na pag-uulang nararanasan ngayon sa probinsya ng Benguet, pahirapan ngayon na inaayos ng Beneco ang mga nasirang poste. Magbabalita Vanessa sa bugtong. Noong hapon ng Lunes, September 22, pumutok ang linya ng kuryenteng ito sa Barangay Ambyong, La Trinidad, Benguet. Isa lamang ito sa naitalang pinsala ng Benguet Electric Cooperative sa pananalasa ng super bagyong Nandos sa Benguet. May ilang mga poste ring natumba na humambalang sa gitna ng kalsada. At kahapon panibagong mga poste ng kuryente ang bumagsak sa sitio Inidjan sa Ambuklaw sa Bukod, Benguet. Puspusan din ang pagsasaayos ng linya sa Monterasa sa Barangay Tuding, Itogon, Benguet. Bagamat tuloy-tuloy ang ginagawang pagsasaayos ng ahensya, malaking hamon pa rin sa kanilang mga pagguho ng lupa para mapuntahan ng mga nasirang poste at linya. Ang mga cause ng delays po natin ay yung mga landslides. Marami po tayong mga areas na may mga landslides or may mga blockades na hindi kaya or hindi pwedeng puntahan muna habang inaantay yung clearing doon sa mga areas na may mga landslides or mudslides ang ating mga linemen. So ipagpaumanhin na po ng mga affected po na walang kuryente yung mga delays natin, lalong-lalo na po doon sa Benguet side.
Kahapon nasa halos 71% na sa lungsod ng Baguio ang naibalik ang supply ng kuryente. Lalo na dito po sa Bukod, as per our records, wala pa po, totally zero ang lahat sila doon walang kuryente. So inaalam naman po ng ating mga linemen and engineers, pinuntahan na po nila maagang-maaga yung area para i-determine yung cause ng pagkawala ng supply ng kuryente po doon. At usually din, like sa Atok or most areas dito sa Benguet side, ay yun po, may mga na-wash out, na isama doon sa landslide na mga poste po tayo. So, syempre, kailangan po ng ayusin po na yun. Pero antayin din po yung action din ng mga kasama natin sa gobyerno. Maliban sa mga nasirang poste at linya, napinsala rin ang ilang substations. Sa kabuuan, aabot na sa halos 1 bilyong piso ang naitalang pinsala ng bagyong Nandos sa mga pasilidad ng kooperatiba. Tiniyak naman nila ang agarang pagsasaayos sa mga ito sa kabila ng nararanasang panahon. Kinansila muna ng kooperatiba ang mga nakaschedule na power interruptions para bigyang daan ang pagbabalik ng supply ng kuryente sa buong probinsya ng Benguet. Vanessa Bugtong, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa unlado ang pitong ito. Sa Healthy Habits ko na ko. Para sa Healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff.
can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalik ang morning balitaktakan. Nagbabalik din ang ganda ng nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. Ganun ba yun? Tingin, ang ganda? Wow! At syempre, di sige, nagbabalik na rin ang nag-iisang Angel Arquero. Ganda ko na mo. Ang magandang Angel. Yeah. Nag-iisa lang ito. Yes. Wala lang iba yan. Wala nang iba. Pero pag nakita nyo yung mga Diyosa naming picture sa morning balitaktakan, sinasabi ko sa inyo, baka magulat kayo. Akala nga nung iba, totoo daw. Actually, photoshoot po kami sa forest. Diyan sa may John Hay. Hindi nyo lang alam, pero dito lang po yun sa Baguio City. Real, no? Ganda natin doon, di ba? Kakaiba. Kakaiba? Bakit hindi? Ganun nangyari. Naku, huwag ka mag-alala. Malay mo pag nag-Christmas party tayo or nag-year-end party tayo, ang tema natin, mga, anong tawag dito? Fairy-fairy. Mga fairy-fairy, o mga Diyosa-Diyosa. At saka hi kay Sir Ikong, meron pa daw siyang utang na photoshoot. Nanay natin magamit. Oo, Sir Ikong. Ikyong. Oo, Sir Ikyong, hello. How are you? Ano na, kamusta? Kailan? Naka mga ka-MB, speaking of Pasko, may Pasko sa kalagitnaan ng Setyembre. Kwento ng paniniwala at pagdiriwang, alamin natin dito sa Anong Ganap. Kilala nga ang Pilipinas bilang isang bansang sinasalubong ng maaga ang Pasko na ipinagdiriwang tuwing December 25. Pero may isang komunidad daw na sama-samang nagdiriwang ng Pasko tuwing September 25. Kilalanin natin sila. Sa iba't ibang panig ng mundo, ang tunay na araw ng kapanganakan ni Jesus ay patuloy pa rin pinag-aaralan at pinag-uusapan ng iba't ibang relihiyon, grupo at organisasyon. At ang Crusaders of the Divine Church of Christ na na-establish sa Pangasinan noong 1955 ay taon-taong nagtitipon para magpasalamat at magdiwang. Para kasi sa kanila, September 25 ang itinakdang araw ng kapanganakan ni Jesucristo. Wala mang nakalagay na eksaktong petsa sa Biblia, mayroon naman pong basihan at mayroon naman susundan sa banal na kasulatan. Sa kanilang sariling interpretasyon ng banal na kasulatan, ang September 25 ang itinakda at hindi lang para maging iba sa karamihan. Hindi naman po sinabi ng September 25 para maiba yung buwan namin, yung Christmas, kundi ito nga po, siya po Monsignor Dr. Ofinis Magliba yung nagsabi na gawin ng September 25 ang Christmas natin or ang Christmas ng mga krusado. Hindi naman po siya naiba. Ito nga po yung tinuro ng founder namin na ganapin namin para hindi siya maiba dahil nga kung kukunin po natin sa banal na kasulatan, tulad ng tradisyon ng nakararami, may mga pagkakapareho pa rin naman ang kanilang community. Mula sa misa, caroling, at pati mga gift-giving at salo-salo. Nagpapatugtog na rin po kami ng Christmas songs. Bago sumapit po yung September, nagde-decorate na rin po kami ng misa sa umaga. Kasi 9 days po yan na magkakaroon ng misa sa umaga. Pangalawang araw na po kanina. At yun po ay ginaganap namin sa oras ng alas 4 ng umaga. Sa katunayan, nagkakaroling na po kami pagpasok ng buwan ng September. Nagkakaroling na po yan. May grupo-grupo. Pwede rin magkaroling mga kaparian, mga kabataan, women's. Mayroon pong mga departamentos na nagkakaroling na. At yun po, magkakaroon din po sila ng pre-Christmas
Kagaya po namin na magkakaroon kami ng pre-Christmas. At sa Noche Buena, mayroon po yan. Nagkakaroon po ng handa at party-party para masaya. Pero, meron pa rin ilang mga bagay na kaiba sa paniniwala ng karamihan. Pwede po kaming mag-decorate, kagaya po nito, Christmas tree, mga para sa mga simbolo. Pero ang iniiwasan po namin yung kantang may Santa Claus. Kasi nga po hindi po kami naniniwala na sa panahon ng taglamig pinanganak si Apo Isus. Bawal po sa amin na mag-display ng mga reindeer, mga Santa Claus, mga snowflakes, yung mga symbolize na mga taglamig. At pagsapit ng araw ng kanilang Pasko, yun na po yung pinaka talagang birthday, kapanganakan ng Panginoong Isus na sineselebrate namin. At the same time po, yung kaarawan nga po ni Apo Monsignor Dr. Vince Magliba. Nagkakaroon ng salo-salo, paghanda, programa. Higit sa kalahating siglo pa lamang nang simulan nila ang pagdiriwang sa kanilang komunidad at unti-unti na itong niyayakap ng kanilang mga miyembro. Siguro noon nasanay po sila na December din. Pero ngayon po, nasanay na rin po sila sa 56 years na. Kaya proud na rin po sila na sabihin na September 25 na po yung tunay na Pasko. Lalo na po ngayon, lumalago na po yung mga miyembro, yung pananampalataya at nagiging proud na rin po sila. Sa bilyong mga tao sa mundo at sa daan-daang mga relihiyon at paniniwala, kanya-kanya man ang araw ng pagdiriwang, iisa pa din ang dahilan at ang nais ipahiwatig ng kaganapan. Ibig sabihin po nito ay ang bawat miyembro ay magtutulungan, andyan po yung pagtutulungan, pagmamahalan, pagkakaisa. Maaaring magkaiba ang petsa, pero ang mensahe ng Pasko ay pare-pareho. Pag-ibig, pagkakaisa at pasasalamat. Sa Crusaders of the Divine Church of Christ, ipinapakita nila na ang Pasko ay higit pa sa isang araw sa kalendaryo. Ito ay isang diwa na pwede nating isabuhay anumang araw ng taon. Yun nga. So may celebrate din pala ng September 2. Actually ngayong araw na to ang kanilang Pasko, ang selebrasyon ng kanilang Pasko. Pero tama nga naman na iisa lang talaga ang mensahe ng Pasko. Yun yung pagmamahalan, pagkakaisa, pagtutulungan, pagbibigayan, pagtanggap ng mga regalo. Totoo. Anong gusto mong matanggap pala na regalo sa Pasko? Tinatanong mo kasi? Tinatanong ko lang naman siya. Malay mo may magbigay sa'yo. Isang Rico yan. Yun? Gusto mo? Sige, magpa-prompt ako sa AI. Hindi, pero ako, guys, mga ka-MB, anything. Wasas! Tigil-tigilan ako sa anything. Alam nyo ba, sabi nila, yan yung pinakamahirap na regaluhan. Kasi? Yung mga taong, anong gusto mo regalo? Kahit ano naman, tas binigyan mo, ba't ganito? Oy, no! Kahit libre niya ako sa sanggipsalan, I'm good with that. Dapat regalo, dapat siya. Tangible. Tangible? Tapos, nagtatagal. Basta kung galing kay God, isang Rico yan. Kung galing sa inyo, mga air fryer, oven. Ay, totoo ba? Ako ref. Personal ref. Yun yung gusto ko. May mura, may nakita ko, 8,999. Saan? Ay, yung maliit? Pag-ipunan nyo na lang po. Uy, maganda ang maganda na, ganun na yung mga kailangan ngayon ng lahat, ref. Oo, personal ref. Tapos, kung hindi po, namamahalan po kayo sa air fryer, you can buy me na lang ng cast iron pan. Parang sigurado tayo, no? Kung sakali man po na magkatotoo ang hiling namin ngayong darating na Pasko, makipag-ugnayan lamang po sa aking Facebook. Sa aming Facebook page, morning. Binadang bakala. Morning balitaktakan. Yes, tapos sabihin nyo lang po, tanungin nyo lang po kung saan ba i-deliver. Oo, kung meron din man na kayong isang Rico yan dyan sa inyo, i-deliver nyo lang po sa number JA300. Charot. Hala ka ta. Para mo kinikiliti yung sarili mo, no? Kapag binabanggit mo yung pangalang Rico yan. Kasi parang... Kinikilig ka talaga. Wala pa. Meron akong isang pangalan na kapag binanggit ko talaga, parang feeling ko nakikiliti ako.
What Ayoko name? nga sabihin. Secret. Baka malaman mo, sabihin mo sa akin, tumatawa ako mag-isa dito sa floor ngayon. Baka pag binanggit mo, kunyari sabihin natin, John, ang pangalan na yun. Pag inulit-ulit mo yung John, gaganon ako dito sa... Oo, mahirap na. Ayoko naman. Bawal ba yun? Bawal yun. Speaking of kiliti, mga ka-MB, nako, kiliti sa sarili, bakit daw wala? Bakit nga ba ang siyensya sa likod ng self-seeking paradox dito sa Kata Wonder? Siguro naranasan mo na to. May nangungulit, kinikiliti ka at hindi mo naman mapigilan ang iyong tawa. Pero, bakit kapag sarili mong kamay ang gumagawa, hindi ka natatawa? Bakit hindi ka nakikiliti? Ang tawag dito ay self-tickling paradox. Pero para maintindihan ito, kailangan muna nating alamin ano nga bang kiliti. Ang kiliti ay isang uri ng sensation na dulot ng light touch sa ating balat, lalo na sa mga sensitibong bahagi gaya ng kilikili, leeg at talampakan. Kapag na-activate ang mga nerve endings dito, nagpapadala sila ng signal sa ating utak. Pagdating ng signal na yan sa ating utak, particularly sa somatosensory cortex, doon nagre-register ang touch. At dahil ito ay kakaiba at hindi inaasahan, natitrigger ito ng reaksyon tulad ng tawa. Kapag ibang tawang kumikiliti sa'yo, hindi mo alam kung kailan o saan ito mangyayari. Kaya nagugulat ka, at ayun, tawa ka ng tawa. Pero kapag sarili mong kamay ang gumagalaw, hindi ka natatawa. Bakit kaya? Simple lang. Alam ng utak mo ang galaw bago mo pa ito gawin. Ang parteng nagpoproseso nito ay tinatawag na cerebellum. Ang cerebellum ay parang prediction system ng katawan natin. Kapag alam ng utak natin na ikaw ang gagawa ng galaw, inaasahan na nito ang magiging sensation. Kaya, hindi ito nagugulat at hindi nagtitrigger ng kiliti. Ibig sabihin, predictable touch equals walang kiliti. Hindi lang ito tungkol sa skin sensation, kundi tungkol rin sa expectation ng ating utak. Interesting din. May mga hayop tulad ng chimpanzee at daga na nakakakiliti o nakikiliti. Nagre-react din sila. So, hindi lang pang tao, instinct din ito. Kaya sa susunod na subukan mong kilitiin ang sarili mo at hindi gumana, gets mo na kung bakit. At ngayon, natuklasan mo na ang sagot sa tanong na, bakit hindi ka nakikiliti ng sarili mo? Yun pala yun. Self-seeking paradox. Ibig sabihin, yun yung naririnig ko mula sa'yo kapag kinikiliti ka ng ibang tao. Di ba? Kakatuwa. Hindi. Pero you tried it na ba when you were still young? Yeah. Like, you're a curious cat kasi when you were younger. So, you try to like kiliti yourself and then suddenly you say, oh, why not? Hindi, pero... na-try ko, tinry ko ng bata kasi curious nga, pero wala talaga. Ako meron, isang parte ng katawan kong nakikiliti ako pag kinikiliti ko. Tenga. Nga, lalo na kapag yung... yung ganon. Kapag ako, hindi ikaw, tsaka don't touch me, you're a girl. Pag nilalagay ko talaga, alam mo, mahilig ako mangiliti sa sarili kong tenga. Gumagalon-galon din ako. Yun na lang yung papasaya sa akin. Natin. Ayoko. Saktan kita. Hindi, tatry lang. Eme lang. Hindi dito. Hindi, tenga. Tenga lang talaga. Sa akin, tiyan. Sa tiyan? Tapos sa bewang. Tagiliran yan. Tagiliran. Basta dito, Oo, tapos dito. igaganon nila. Itutusok-tusokin nila. Ayoko, hindi ko kaya. Ayun yung katawa mo, si SpongeBob. Patingin. Yan. Nakakaloka! Uy, ayan tuloy, narinig ko na naman yung SpongeBob. Naalala ko na naman ang karagatan. Ay, pag naalala natin ang karagatan, naalala natin ang seafood. Diyos mio, garapon. Alam mo, pag naglalakad talaga ako sa palengke, although hindi naman talaga ako napunta, sinasabi ko lang kasi on air tayo. Hindi. Ay, ako nagpapalengke talaga. Hindi, eme. I also go to the palengke, wet market, ha? And I see the, seafood. Gusto kong lamutakin lahat. Diba? Oo, lalo na ang seafood, masarap kasi yung, mga anong tawag mo dito, kilawin. Gimasaw.
Oo, lagyan mo lang suka, konting asin, sibuyas, ganyan. O, tas konting silits, ngalong-ngalong, nga fresh. Kimas! Oo. Ay, kasi ba? Oo, naalala ko pa yung sa Thailand naman, yung sikat, yung squid. Yung ilalagay mo lang sa baso, tapos meron siyang chili, something, ngalan na yung ulo na. Parang ang sarap nun. Sabi ko sa'yo. Pero masarap yung mga seafood na ganyan kapag fresh na, tapos nalagyan lang yelo muna. Para hangay iso na nga malaus, sabi nilang gano'n. Now I know. Yun. Kaya naglalabas din ng sarap na iba kapag malamig. May mga pagkain din naman na kailangang mainit din siya. Kagaya ng sabaw. Adobo. Huh? Pag malamig yan, hindi masarap yan siya. Yung sabaw. Oo, tama talaga. Yan. Kapag malamig yan, ano yan? Juice? Carrot juice. Carrot soup juice. Tama rin juice. Nako, keeping food safe nga mga ka-MB, ang rason kung bakit hot food stay hot at cold food stay cold dito sa Fact na Fact. Kumusta mga ka-MB? Have you eaten breakfast? This morning, let us dig into usapang pagkain. Have you ever wondered, bakit importante at kailangang ikip ang mga mainit na pagkain na mainit at mga malamig na pagkain na malamig? With that, alamin natin sa Fact na Fact. Temperature is very important and essential sa mga pagkain para sa ating kaligtasan at kalusugan. Ang mainit na pagkain ay kadalasang mas masarap at may mas kaakit-akit na tekstura kapag hinahain sa tamang temperatura. Halimbawa, ang mga sopas at nilaga ay kasiyasiya kapag mainit. Tama? Kapag ang mainit na pagkain ay napabayaan in a room temperature, mabilis dumami ang bakterya. Hot foods should be kept at temperatures above 140 degrees Fahrenheit. When foods are held between 40 degrees Fahrenheit and 140 degrees Fahrenheit, bacteria can really grow rapidly. Ang pagkain ng pagkain na nasa danger zone maaaring magdulot ng mga sintomas tulad ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagtatae. Ayaw naman natin ng ganon, di ba? Ang malamig na pagkain naman ay dapat panatilihin sa mas mababa sa 40 degrees Fahrenheit. Ito ay makabulhang nagpapabagal o nagpapahinto sa paglaki ng mapaminsalang bakterya. Ang malamig na temperatura ay tumutulong na mapanatili ang orihinal na lasa at tekstura ng malamig na pagkain. Halimbawa na lamang ang mga salad na nananatiling malutong, ang sorbetes na nananatiling matigas, at ang mga produktong gawa sa gatas ay hindi mabilis na nasisira. Halimbawa din ang kanin na maaaring ilagay sa refrigerator para mas matagal ang shelf life at mapabagal ang pagdami ng bakterya nito. Ngunit nagbabago ang tekstura at may posibilidad na babawasan ang nutrisyon nito. Maraming pagkain ang madaling masira at nangangailangan ng pagpapalamig, tulad ng mga produktong gawa sa gatas, hilaw na karne, pagkaing dagat, lutong tira at hiwang prutas at gulay. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling malamig ng pagkain, pinipigilan mo ang bakterya na dumami sa mapanganib na antas. Same as hot foods, ang pagkain ng malamig na pagkain na uminit at nagbigay daan sa paglaki ng bakterya ay maaaring humantong sa pagkalason sa pagkain na nagdudulot din ng mga sintomas tulad ng pagduduwal, pagsusuka, pagtatae at pananakit ng tiyan. Para masaya ang inyong salo-salo, siguraduhing ligtas ang inyong pagkain. Ang pagpapanatili ng temperatura ng inyong pagkain ay mahalaga para sa kaligtasan, kalidad, kasiyahan at kaginhawaan. Tama. Now I know, totoo. Kasi 'di ba syempre, especially dito sa Baguio City, hindi siya ganoon kabilis na magkaroon ng bacteria ang ating pagkain because of our weather. Nakaano rin siya, iba yan sa ating probinsya na sobrang init. Kasi sa probinsya kapag iniwan mo lang yung kanin doon and natakpan mo while siya mainit, doon po magbibuild ng bacteria. Kaya na po napapanis po ang pagkain doon sa probinsya ng mabilisan kaysa dito sa Baguio City. Di ba totoo? Minsan, nagluto ako ng nilaga. Nasa Manila kami, nagluto ako ng nilagang baboy. Naiwan lang siya for a night. Kinaumagahan bumubula na siya. Hindi na pwede. So, dapat pag yung mga ganun, yung mga hot food, nire-ref mo yan. Yes, exactly. Para pagdating sa umaga, ipainit mo siya ulit. Kaya nga. Pero alam mo ba, ang pagkain ng mga Pilipino talaga, mas masarap kapag pangat.
Pangat. Yung Oo. tapos na overnight, ganun na siya. Pangat. Okay. Pangatlo, pangapat, panglima, yun ang tawag mong pangat. Oo. Anong ulam mo? Pangat. Pangatlong ulam na namin yung adobo kagabi, parang ganon. Sa pamilya namin, hindi kami nagpapangat. Ay, real? Mayaman! Hindi! Oo, Hindi ka... may kaya sa buhay. Nakaka-LL. Oo. It's just that matatakaw kami. That's why okay. nauubos ang aming food sa house. Hindi ako kami hindi ako nagpapangat. Why? Wala akong ref. So, isang luto, isang kain. Bakla, isang kain, isang tuka. Hindi, isang luto, isang kain. Kunyari, pag nag-adobo ako, ang dami-dami. Pero syempre, wala naman akong pagre-refan. So, dito siya, naka-store. Dito mo na lang i-store, okay lang din naman agad. yun. Pero ang sarap, no? Totoo. Meron yung minsan, ang hirap din talaga kumain ng yung dapat na mainit siya, kakainin mo siya ng malamig. Kagaya ng papaitan. Ay, yan naman ang wag niyo pong kakainin. Mga sinanglaw, mga kaluskus. Oo, pag kinain niyo po yan, hindi po yung karne o yung sabaw ang makakain niyo, yung mantikang tumigas. Oo, totoo yan. It's either... Bulalo. Yan mga diba? yan. Oh, hindi yan yung parang... Tapos subukan nyo rin kumain ng ice cream. Na mainit na. Paglabas niyan, yogurt. Ano pa ba? Yung spaghetti ni ref. Kainin mo siya ng ganun lang, matalamig. Ewan ko lang, di ba? Oh my gosh. Ang iniit na. Ang sarap ng spaghetti. Sabi ko, hindi ako gagastos ngayon, pero mapapagastos yata ako dahil sa usapan natin sa Morning Balitaktakan. Totoo. Parang gusto ko ng Gusto ko ng chicken. Chicken? Kinikrave mo siya ngayon? I always crave for chicken talaga. Any kind of luto will do naman. Chicken? Yeah. Fried. Tapos grilled. Tapos, may isa pa steam. Pero magaling na nga ako mag-steam. Mag-fry, hindi masyado. Kaya ini-steam ko na lang siya. Kasi ilalagay mo lang lahat doon. Tapos hayaan mo na yung steam. Kumulo-kulos. Sarap! Ayaw ko. I love it! Ako, ano bang kinikrave ko ngayon? Si Rico. Oy, weird. Hindi, pero... hindi, sinigang talaga. Sinigang na liempo. Sinigang na liempo? Ng baboy. Ay, totoo ba? Iba talaga yun. Tapos, malapot-lapot because of the gabi. Wow, tapos may kangkong, tapos maraming kamatis, tapos ang asim-asim. Tapos malamig. Ayoko nung malamig. Hindi, ako naman talaga, pag mga ganitong panahon, ang gusto ko lang talaga, yung plain soup, clear soup. Clear? Oo. Egg yung drop? very clear lang talaga siya, pero flavorful. Napanood ko kasi siya sa Bon Appetit Gusto kong tikman yun. Masarap. Sa mata. Sa mata? Kasi pinapanood ko. Minsan, ganun na lang yung ginagawa ko Ganun? Para hindi ako nagsasayang. Manunood na lang ako ng mga food wars, mga ganyan. Mukbang? Hindi, oo, nagmumukbang. Nanonood akong mukbang, tapos feeling ko nabubusog na rin ako. Hindi. Empath kasi ako. I can feel yung nararamdaman ng taong pinapanood ko. Ako hindi, mas lalo akong nagugutom pag nanonood ako ng mukbang. Totoo ba? Ay nako mga ka-MD, masayang ang pag-usapan ng pagkain lalo na pag ganitong malamig ang panahon. Pero mas masayang mas masaya pa rin pag-usapan yung mga kaganapan sa paligid natin nang sa gayon meron din tayong mga kaalaman sa kung ano yung dapat at hindi dapat nating gawin. Especially ngayon. Hindi porket maganda ang ating panahon ngayong umaga Well, hopefully hindi na tayo ulanin mamayang hapon. Pero Sana. let's be safe pa rin naman tayo and maging alert pa rin tayo sa ating paligid. Real yan. Ako mga ka-MB, ngayong alive na alive ang Thursday, alive na alive pa rin ang ating mga partners na riyan ang Pong Tao Dashcam Supplier located at Longlong La Trinidad, Benguet. Pong Tao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. At ng Homebound Furniture Plaza, Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor office, and customized furniture. Field jobs accredited, free ocular inspection, free assembly at may minimal delivery charge. Homebound Furniture Plaza is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Nariyan din ang Puerto de San Juan. Ito gusto ko na talagang puntahan to. Your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Surf the Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge.
Nariyan din ang Bases Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. 2.28 Cafe located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. Bristol Ridge Cafe located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuklaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact sa 0906-058-4232. At Skinlace providing standard patient care and management equipped with up-to-date aesthetic treatments, hindi ka mabasa po, and FDA-approved laser machines in the aesthetic industry. Conducting a thorough skin analysis using the skin imaging technique for a clear recommendation that is specifically designed for your skin condition to get a better result. Skinless crafting, timeless beauty. Nariyan din ang Chaste Your Beauty, our passion. Have your hair chaste. Style that makes a statement, located at the Outlet 1 Assumption Road, Baguio City. You can contact them at 0917-188-6877. Yan, at syempre, kapagod, dami natin mga partners. Thank you so Gusto much nyo rin ba maging partner ng Morning Balitaktakan? Nako, you can always contact us through our Facebook page, Morning Balitaktakan. Or you can, follow us and like and subscribe to our other social media accounts. We are on Facebook, Instagram, TikTok, IG, YouTube, and X. And of course, yung mga naka-social media po dyan, mapapanood nyo rin po kami sa inyong mga telebisyon dahil kapag kayo ay naka-Mountain View Satellite, nasa Channel 10 lang po kami. At kapag hindi nyo naman po nahahanap ang mga magagandang pagmumukha pong ito, hanapin nyo lang, iriskan-riskan nyo lang po ang inyong mga digiboxes at hanapin ng RNG Luzon. Magandang pagmumukhang yan? Hahanapin ko ba? Diyos. Mga ka-MB, patiin naman natin ang mga nagsiselebrate ng kanilang mga karawan ngayong araw ng Thursday, September 25, 2025. Happy birthday kay Sir Harold Banario. Siya yung nag-guest natin, Igorot Artisan. Happy birthday po, Sir Harold! Yes, happy birthday sa'yo. Pagpalain naman ang iyong Luluwa! Happy birthday din sa aking mabuting kaibigan na si Oliver Alfredo na nandyan sa Thailand ngayon. San Juan Good na kapom. Kapong ka. Chai. Leo ko. Paano pag no? May chai. Yung ayoko, may aw na kap. May aw na kap. May aw na kap. Yes! At happy birthday din kay Madam Esther Mariano Pagulayan, ang Senior Subject Group Head ng Nansiacan National High School. Ang pagbati mula kay Mama Gilor. Opo, at of course, sino pa ba? Nagpapa-shoutout rin po si Agustin Fernandez. Thank you very much for watching every day. Yes. At dahil dyan, kakanta tayo ng happy birthday kasama natin si Honey Joy Jaira. Halika, Honey. Kakanta tayo ng happy birthday sa kanila. May step kami, ha? Ganon. 5, 6, 7, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. To the left. Just happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Sinayaw talaga. Ayan, maraming salamat, Jaira. Oo, dito ka lang. Oo, dahil ikaw na kakanta. Siyempre, gusto ko rin i-shoutout po yung mga nanonood sa atin ngayon sa Facebook, si Mark Barlin, si Earl Ross, hello. Nanonood lang dyan sa si Mark Barlin, no? Si Barlin, iba to. Balbin pala yan. Balbin yan. Si Reving Montero Peralta, good morning po. Ay, si Ate Reving. Yes, kay Mami Teresa, Maria Teresa Ibea, hello, Mami. Ang aking mother. Yes po, kay Alan Leveste, kay Sir Cesar Galasi, hello din po. Kay Rain Bilingan Gayaw, hello po. At saka kay Alvin Rosas, thank you so much sa pagdaan. Oo. Bakit wala kaming pag-ganon? Charot. Wala. Mga ka-MB, ilang araw na nga lang ba bago magpasko? Nauna yung araw bago yung days to go. 91 days to go, mga ka-MB. Ay, Pasko na ano?
ang regalong nais mong matanggap ngayong Pasko? Good health po. Yun lang po. Wala kang material things na gusto? Wala po. Ayaw mo ng mga gamit sa studio? Ayaw mo ng mic? Mga mic, recording Ayaw mo ng Evernote. house? I can give you that. Wala? Wala po. Yun lang po. Good health lang po talaga. Tapos blessings. Ayan, po. kaya kong ibigay yan sa'yo. Wow! Eme lang. So, paano yan? Paano ilalagay ni Santa Claus yung mga wish mo doon sa Christmas sack? Good health yun. Ano isusulat ni Santa Claus as good health? Hindi, diretso na agad sa kanya yun. Yes. Nako mga ka-MB, once again, here is Honey Joy Jaira para sa kanyang performance ng awiting Hello! At magkita-kita ulit tayo bukas. Dito pa rin yan sa Masaya. Ano yung isa? Inspiring. Inspiring! At informative. Informative na Morning Balitaktakan. Mayan niya! Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to grow everything. They say time's supposed to heal ya, but ain't done if it's healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we're younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called 1,000 times. I tell you I'm sorry for everything that I've done, but when I call you, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It don't go apart anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done, but when I call you, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. Clearly doesn't tear you apart anymore. Ooh, ooh. Ooh, anymore. Ooh, ooh. Ooh, ooh.
everything that I've done. When I call you, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you sorry for breaking your heart, but it don't matter. Clearly doesn't tear you apart anymore. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.